Dito tayo ngayon sa may tapat ng Luneta and pupunta tayo sa Quiapo kasi noong nakarang araw o kahapon talagang nagkaroon ng mga slight na pagbaha dito nga sa bahaging ito ng Maynila, no, sa may diyan sa may Top Avenue. So nagkaroon diyan ng pagtaas ng tubig sapagkat yung mga drainage nga ay talagang marami pang mga basura, no, may mga putik, may mga basura kasi syempre kakaupo lang din ni Yorme, hindi naman lahat yan ay nalinis na kaagad, no, dahil ilang araw pa lang na siya ho ay naging mayor nito muli ng Maynila. So ikutin natin, titingnan natin ang sitwasyon kung kamusta na ba, kung ano yun, kung okay na ba dito, no, dahil syempre nagkaroon nga ng mga pagbaha dyan lalo na sa may Taft Avenue. So daanan natin and dadaan din tayo sa mismong City Hall and papunta tayo sa may Quiapo, no, punta tayo doon. So, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung sitwasyon and improvement, mga kaibigan. So, dito sa bahaging ito, malapit na tayo dyan sa may Taft Avenue. Actually, kita nyo naman, talagang malaki ang improvement. Napakalinis and wala na rin yung mga basura. Even kasi yung mga, siyempre, yung mga dumadaan-daan dito, takot na rin sila na magtapon ng kanilang mga basura. Kita naman natin, kaliwa at saka sa kanan, talagang kapwa malinis. So, ayan. So, maganda rin. Kita nyo naman, dito. Although may mga tubig pa na natitira, pero wala masyadong tao ngayon. Siyempre, yung iba kasi nandun sa kanilang mga bahay sapagkat nga masama talaga yung panahon sa mga araw ho natin ngayon. So, dito na tayo mismo dyan sa may LRT, mga kaibigan. And, okay naman. Ayan. So, back to normal yung daloy ng trapiko. So, nagkaroon lang ng konting so hintayin muna natin. Merong stoplight. Yan. So actually dito okay naman, malinis naman. And nung nakaraan, nagkaroon din po ng mga pag-flashing dito, hindi lamang din sa Divisoria. Pero yung Divisoria talaga, araw-araw talaga yon. Siyempre may mga ilan din talaga dun sa mga vendors, no? Kaya medyo, siyempre kailangan makuha yung mga amoy-amoy doon. Mapanghi kasi nung nakaraan, nung hindi pa naupo si Mayor Isko, talagang alam naman natin, gadagat yung basura doon. Actually, pagliko natin dyan and konting move, no, ay excuse me, na yan, Manila City Hall. So, tingnan natin yung sitwasyon dyan, maging dyan sa Manila City Hall, mga kababayan. Ayun, nag-green na. So, pag-move na tayo. Ayan. So, dito, ayun. So, hindi pa totally dito na pinturahan, mga kababayan, pero may ilang bahagi ng Top Avenue na talagang pinturado na. Dahil nga, syempre, talagang marami din ang mga nag-sponsor ng mga pintura para tuluyang mapinturahan yung iba't ibang location dito sa Maynila. So, dito okay naman. And, kita nyo naman, halos walang sasakyan, no? Talagang, parang feeling ko solo ride yata ako dito, Kita nyo naman, no? Walang ka-traffic at this time. So, malapit na tayo. Konting move na lang, ilang metro siguro. Mga around 200 meters or 300 meters. Tayo po ay nasa City Hall na. Ayan. So, dito okay naman, malinis, no? Although, ayan. So, binabago na rin. Dito sa kaliwa, nabago na rin yung mga pintura. Okay na rin. So, malinis na rin, mga kababayan. Unlike nung hindi pa nakaupo si Yorme, talagang yung mga basura makikita natin kung saan-saan lang. Ayan, dyan, City Hall na yan. Then, papasok tayo doon sa may tulay na dati kasi talagang maraming tumatambay doon, yung mga nagsisinghot. Ayan. Pero, ngayon wala na, malinis na yun. Ayan, Eto, City Hall sa ating right side. Ayan, City Hall. Okay, so okay naman, back to normal. Although nagkaroon din talaga sa yung mga tao ayaw lumabas dahil nga syempre inaasahan pa rin natin ang mga susunod pa rin ng mga pag-ulan. Dito okay, maganda and wala din mga basura and ilang metro na lang din tayo po ay makakarating na sa mismong doon sa Quiapo. Alam niyo naman ang Quiapo talagang grabe din yan yung mga vendors, ang dami. Kaya hindi din talaga natin maiwasan na talagang makita na may mga basura, no, dyan sa kalsada ng Quiapo Church. But at this time naman okay na. Wala na rin pong mga basura dyan. Ito yung overpass, yan, dadaan tayo dyan, na kung saan dati
Nung dumadaan ako dyan kasi naglalakad lang ako. Dati marami dyan yung mga nagsisinghot-singhot mga kaibigan. Ito, yan. Kaso nga lang, itong naging mayor na ulit si Mayor Isko, talagang isa ito dito sa plinashing And naging malinis na rin po itong overpass na ito. And pagbaba natin dyan, kaya po na yan. And okay naman, sa Quinta Market, okay na rin ang sitwasyon. Malinis na rin. Sa mga susunod na araw, kahapon, nag-update pala tayo doon sa Divisoria and yung Divisoria naman malinis na. Diba? Ibang-iba nung mga nakaraan na talagang gabundok yung mga basura doon nung hindi pa naupo si Mayor Isko. Pero pagkaupo niya, unang araw ng kanyang pag-upo, yun kaagad ang isa sa mga binigyang pansin itong ni Mayor Isko, yung matanggal agad yung mga basura doon sa Divisoria. Okay naman na siya muli ang naging mayor sapagkat diba, nasosolusyonan lalo na yung masawata yung mga tulunggis dito ho sa Maynila. Dito na tayo sa mismong Quiapo. Yan, aking kaliwang bahagi. Yan yung Quiapo Church. Yan, dito sa may overpass, kapag kayo nasa right side and tatawid kayo papuntang Quiapo Church, yan po yan. Kita nyo naman yan yung overpass na yan. So dito okay na rin, malinis. Although back to normal ang operation ng mga business. Sapagkat nung pumunta tayo dito, mga around 9 to 10 a.m. in the morning, Philippines time. So okay. And ang ruta kasi natin going to Barangay 313, isa sa mga building na kung saan nagpagawa nga doon ang isang congressman, si Congressman Di Umano Chowa, na kung saan ay nagpatayo nga ng building doon mga kababayan. And okay naman kasi talagang totally ilan na lang mga ilang minutes na lang matatapos na rin po yung mga yung mga pag-iba doon sa building ho na yon. So dito kabayan okay na rin, malinis na rin dito. Kita nyo naman Although nagkakaroon pa din naman ng tuloy-tuloy na checkpoint dito sa bahaging ito ng Maynila, maging sa iba't ibang location, sapagkat yun ang mga tambotso na ay lumalagpas doon sa standard ay hinuhuli po para naman maiwasan yung maging maingay itong bahaging ito ng Kamaynilaan. So malapit na tayo doon sa Barangay 313, pero gayon pa man, hindi na dito natin makikita yung mismong Barangay 313. Sa susunod po na upload natin, ibibigay ko po sa inyo yung update doon kung kamusta na nga ba. Although hindi lamang Barangay 313 ang pinatayuan di umano nitong isang congressman ng building na against the law yung location na pinagtayuan, sapagkat ito'y bangkita at sabi nga ni Yorme kayo'y naturingan ng mga mambabatas, ngunit kayo'y mismo ang lumalabag sa batas. So nakita nyo naman yung sa may tapat ng school na kung saan talagang pinagbabawalan ng batas na magpatayo doon ng kahit na anong klase pa yan ng building upang hindi nga ma-distract yung mga estudyante at mayroon po silang madadaanan kapag sila po'y uuwi at papasok diyan sa eskwelahan. So dito tayo, actually pag kanan dyan, di ba, kakanan tayo dito, then kakaliwa, then kakanan ulit. So yan na yun, malapit na tayo sa Barangay 313. Pero gayon pa man, sa susunod na video natin, i-update ko po kayo doon. So dito, kaliwa tayo dito, then yan, kunting hintay. Ayan. So okay na mga kababayan, yun yung update natin sa bahaging ito ng Maynila. Gayon pa man, abangan nyo yung ating pagpagbigay update sa Barangay 313 na yun nga, talagang against the law ang pagpapatayo roon. So, ito yung sitwasyon. Okay naman after nga ng malakas na pag-ulan. So, dyan sa Rojas Boulevard, nagkaroon din ng mga pagbaha. Hindi ko lang maintindihan bakit sinisisi sa Dolomite na wala pang Dolomite baha na dyan.